Ngayong summer, usong-uso syempre ang mga outing sa beach. Pero ang netizens may sumbong sa social media. Ang sigaw nila, nako, iba talaga ang sigaw nito, Lord, yung binigay mong dagat, may bayad na. May mga nagsasabi na public domain daw ang beach at wala raw dapat nagmamay-ari nito, kaya naman wala raw dapat maningil ng entrance fee para magkaroon ng access dito. Yan ang pag-uusapan natin today. Ask Me, Ask Attorney Gabby. Attorney, ang dami nagsusumbong kay Lord sa issue na to. Diyos ko, pati ang Diyos sinama sa usapan. Pero ano po ba ang sinasabi ng batas dito? Totoo bang bawal maningil ng entrance fee kapag nagsiswimming sa dagat? Well, ang maiksing sagot dyan, of course, kung ito ay para mag-swimming lamang sa dagat, ay hindi. No. Pero, kasi nga, ang dagat ay hindi pagmamay-ari ng sino man tao and will always be considered as part of the public dominion. Kasama dito ang tinatawag nating foreshore area, yung difference between yung low tide at high tide mark ng tubig. Public dominion po yan at never na magiging pag-amay-mamay-ari ng sino man tao kahit na magpakita pa sila ng kahit na anong titulo. At kung maglalakad kayo sa baybaying dagat, pwede rin naman doon sa tinatawag nating salvage zone. Mula naman ito from the foreshore land papasok. At ayon sa water code, ang salvage zone sa mga seashore ay 20 meters naman mula sa highest high tide line. Kahit na may nagmamay-ari ng salvage zone na ito, reserved ang area naman yan, hindi pwedeng tayuan ng kahit na anumang structure at hindi pwedeng harangan ang mga tao sa paglalakad dito. Ang tawag dito ay easement of public use at hindi lamang ito for public access. Ito din ay for recreation, environmental protection, pero pwede ding disaster mitigation dahil imagine ninyo kung may bagyo at nagkaroon ng storm surge. Kailangan ng extra space para makapasok din ang tubig nang walang maapektuhan na tao o istruktura. So itong legally mandated na foreshore area at salvage zone ang naging batayan kung bakit nagkaroon ng massive cleanup sa Boracay kung matatandaan ninyo, di ba? So yung area na yan, pwede. So habang kayo ay nasa foreshore land or nasa salvage zone, hindi kayo pwede i-charge para lamang mag-swimming, maglakad dito o mag-sunbathing. Ang problema lang kasi ay how to get to the salvage area at dun sa foreshore land kung saan kayo pwede mag-sunbathing nga. Kasi mula sa salvage area, ito ay private property na pwede nang mabakuran and like any other private property, maaari nang ipagbawal ang public access mula sa kalye at maaaring mag-charge ang private owner ng access fee para makadaan kayo sa property nila. Mabuti kung yung local government ay makaka-provide ng right-of-way. Ang LGU ang gagawa dapat ng paraan upang makaprovide ng kaunting access at right-of-way para makadaan ng publiko papuntang beach area nang hindi kailangan magbayad. Of course, ang pinaka-usual na ginagawa ng marami sa atin ay nagbubook through a resort at gagamitin nyo ang facilities nila. Siyempre, kasama na dito ang access to the beach area. Kasama na dito ang pagbayad upang magamit yung iba pang mga ibang facilities pandagat, yung mga banana boat at iba pang mga add-on na recreational facilities. So unfortunately, minsan talaga maaaring mag-charge ng access fee kung dadaan kayo through private property. Of course, yung may mga sariling yate, may sariling bangka, balsa, o anumang sasakyan dagat para ma-access ang beach mula sa dagat, ito ay partner ng public area na hindi kayo pwedeng ma-charge ng fee. Pero kung dadaan kayo by land mula sa kalye, ay maaari kayong ma-charge ng fee kung dadaan nga sa private property. Dito po ngayon papasok ang role ng local government unit natin, ang LGU, lalo na sa mga popular beach destination. Kung walang access mula sa daan, promote local tourism by making sure na may public access by getting a right-of-way, lalo na nga kung may mayayaman na nabili na ang buong beachfront property na ilang kilometro minsan ang haba, hindi tuloy ma-access ng publiko ang beach mula sa daan. So, sa LGU yan. Pangalawa, yung mga LGU, bantayan ninyo ang mga teritoryo na nasa ilalim ng inyong jurisdiction. Matuto na nga kayo sa lesson ng Boracay. Bawal ang mga istruktura sa foreshore at salvage zones. So that's about
20 to 25 meters from the beach. Ito ay para sa publiko, hindi lamang para sa recreation at enjoyment, pero para na rin nga para sa environmental protection at safety na rin ng lahat ng tao. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Buti lang ako, hindi ako mahilig sa beach. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip, ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.